Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat at welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Ako po si Tess Ramirez at ang aking kasama sa programang ito na si Director Thelma Dumpit Murillo. Ay pansamantalang hindi natin makakasama ngayon. Bagkus ay si Miss Marela Jem Castro ng Department of Trade and Industry. Ang ating makakasama sa kabuuan ng program until 9 in the morning. Ito po ay sa bayang napapakinggan hindi lamang dito sa Radyo ng Bayan 738 kHz kundi maging sa Business Radio 104.3 MHz DWDR mga kaibigan. Gagapay natin ngayon sa technical side si Engineer Lita de los Santos. At si June Paladan. Good morning po at sa lahat ng mga naaabot na pagsasayang papawid ng programang ito nationwide at worldwide. Good morning kay Marela. Hi, Marels. Hi, good morning. This is my second time on air. Good Oo nga morning to all Kumusta our ka na? listeners. Very well. Yung aking bossing ay nasa isang importanteng event lang ng regional offices ng DTI sa Intercon Makati. So, hi boss, kung nakikinig ka man. Nakikinig ngayon si ma'am, sigurado yan, kahit busy siya doon. Good morning po, Director Thelma Dumpit Murillo. Multitasking, nakikinig habang nag-host. Maganda yung ating topic din ha. Oh, May I Market Week Philippines? Ganyan. May I Market Week Philippines? Bakit ba ito yung ating napiling i-discuss? Kasi ngayon ongoing din ang Market Week Philippines. Ano yan, sponsored by the BDT department ng regional office ng DTI. At if-feature dito yung home, food, and fashion. So very napapanahon. Open sa public ito, no? Oo, at libreng-libre. Punta kayo dyan. Basta't libre, maganda po ito, sigurado. At para sa inyong lahat. Alamin ho natin yung mga kaganapan. Okay, sa pag-celebrate natin ng Market Week. Meron ho tayo makakausap at yan ho ay maya-maya lamang. Bibigyan daan lamang natin mga kaibigan ng ilang mga mahalagang pangunita. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Marami na rin ako nakausap mula sa iba't ibang sektor. Magkakaiba ng pananaw. Sari-sari ang kanilang opinyon. Pero halos karamihan ay nagnanais ng karangyaan at gustong maging mayaman. Pero alam nyo ba na kapag ikaw ay nagtrabaho sa alinmang tanggapang pampamahalaan, lalo na kung ikaw ay matapat sa iyong tungkulin, huwag kang umasa na ikaw ay magiging mayaman. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat.
pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Alright, dako na tayo sa segmentong Eki Breaky Business at nasa linya ho ng ating komunikasyon mga kaibigan ang business owner ng CD Handicrafts Inc. si Miss Estela Nuique. Miss Estela, good morning. Good morning, yes. Opo, this is Tess Ramirez. Live po kayo sa Radyo ng Bayan at sa DWBR Business Radio. Kasama ko po si Miss Telma. Miss Tel. O si Miss Marella, rather. Miss Marella. Okay. Si Miss Estela ay part ng Market Week Philippines, hindi niyo na maitatanong. Gaano katagal na po ba kayo dyan sa negosyong yan, Miss Estela? 25 years na kami ngayon. Nagsimula kami na 1987. CD Handicrafts ay, nagmagawa kami ng Christmas decors, primary Christmas decor, pero home decors that made of, holy images made of polyresin. Ay, tama-tama, nasa bare month na tayo, no? True. September na. At kapag ganitong time, talaga bang mabili ho, mabenta po yung inyong mga produkto? Sa local, dito na kami nabubuhay na ngayon. Buhay na yung pang-local namin. Local in the sense na yung mga, lalo na yung mga store owners, sa mga dapitan, example, no, doon sa lugar ng dapitan, di ba marami itong mga tiyangge, ganon. Dito sila kumukuha sa amin, isa kami sa pinagkukunan nila ng produkto, tapos sumasali kami sa bazaar, so in na ngayon ang aming Christmas decors. Ano-ano pong bazaars, bukod pa sa Market Week Philippines, ang inyong nasalian? Madami. Before? Pag mayroong, dyan mismo sa Mega Mall, pag may mga trade fair, sumasali kami. Kasi dyan namin nakikita yung produkto namin para sa mga institutional stores. Yun ang aming habol. Tapos, sa mga bazaars, like doon sa Eastwood, sa Festival Mall, na dito naman sa SM Taytay, kung saan-saan, sumasali kami. Minsan sa probinsya pa. Talagang dinadayo niyo yung mga bazaars. Oo, no?
Mrs. Stella, Ah. sabi niyo po 25 years na kayo dyan sa business, ano? Yan po ba yung unang negosyo niyo or meron pa kayong tinry? Wala. Unang negosyo ito. Kasi dito kasi sa aming lugar, sa Cugay Village, dito nagsimula na ginamit yung resin para sa mga ganito, sa mga holy images, sa mga Christmas decors. Dati-dati kasi noon, hindi pa ginagamit ito. Dito sila nagsimula. Kaya dito kami nakadevelop ng maraming mga tao na tinuruan namin, naging skilled na sila. At sa ngayon, ako yung nandun, nagsasurvive pa rin kami. Miss Stella, mahirap ba kapag seasonal yung product nyo? Mahirap. Pag Mahirap. Christmas lang ba Totoo kayo yun. kumikita? Oo. Like, kagaya kami kasi, nung magtrabaho na sa akin, nung mag-graduate na yung mga dalawa kong anak, sila yung nag-start push namin for export. Kaya sumasali kami sa Manila Fame. Tapos yung export naman, ang maganda kasi volume pag mag-order ang buyers. But then, hanggang hanggang July, August, mag-end na yung production na yun. Minsan nga, dadating pa yung PO, March pa, ganun. Kasi short time talaga. So, kailangan talaga namin na pa. So, nag-local kami, nag-isipin kami mga holy images, mga ibang mga produkto na pwede magamit sa resin, like mga decors ng pambahay, mga yun ang pinag-isipan namin. Pero, din, kaya lang, ang maganda lang nitong napasukan kong negosyo, ito ay labor-intensive, which means na Maraming tao. akong matulungang tao. But then, mahirap para sa akin, lalo na yung ikaw ang nangangapital. Ang bigat talaga. Oo. Paano nyo? Sa inyo lahat, ano? Oo. Lalo na, nung ano pa kami na talagang na-hit kami noong 2006 nang simula ang global financial crisis. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa yun kasi akala ko for short time lang magbabalik na yung normal na tuloy-tuloy bumulusok pababa ang dollar rate, di ba? Yung exchange rate. Doon kami, marami sa aming kasamahan ko na nagnenegosyo ng time na yon, nagsara, pero hindi ko matalikuran yung mga tao ko. Kaya pinapili ako ng mga anak ko, Mami, ano nito? Talagang, as in, kung tutuusin, bankrupt na. Pero, tinayo ko pa rin, hindi. Sabi ko, cost cutting tayo. Tapos, hanggang sa mga anak ko, nag-ano na lang, Mami, sige, tapatan na lang namin yung mga tao. Na lang, for 2 years, nanghingi na lang sila ng allowance, pero tagalan, di na rin nila natiis ng isa kong anak. Then, pumunta na siya sa kanyang gusto talagang love niya. Nasa seminaryo siya. Yung isa ko namang anak, nasa center. Kaya kami ng workers ko ngayon, nagpapatuloy nito, pero ang bigat. Pero it's still buhay. Kasi, pag nag-join kami ng bazaar, iyan pa rin kami, malakas pa. Tapos, pag nag-join kami sa Manila Fame, nakaka-pick up pa rin kami, nakakakuha pa kami ng buyers. Kaya lang din, mahina na ang pasok ng the quantity ba? Tapos, plus, ang bigat sa akin ngayon, dala-dala ko pa hanggang ngayon yung aking Nako, matindi pala yung inyong pinagdaanan, Mrs. Stella, no? Kasi Yung nga, problemang pinansyal. financial talaga. Kasi kung hindi na ako na-hit noong financial global crisis, na dala-dala ko pa hanggang ngayon yung mga loans kong bayarin, ang bigat, okay na lang sana kahit pakunti-kunti. Kaya nga sabi ko sa mga tao, ang ginawa ko sa mga tao, pinasubcons ko sila. Tapos pinaregister ko sila sa DTI Rizal. Supportive naman ang DTI Rizal. Hindi na ako natutuwa kasi hindi nila kami pinapabayan anong maitulong nila sa aming mga entrepreneurs dito sa Rizal. Tapos, ang pinaregister ko, may name sila. Sabi ko, kapag wala akong gawa, pwede kayong humarap sa mga sino yung mapagkunan ninyo. Tapos, i-ano ninyo ko, refer niyo sa akin na ako ang nagbigay sa inyo. Kasi sawa ng Diyos, yun lang aking pinanghawakan karakter ko na may integrity ako. So, naging advocacy niyo na po itong business ninyo, kumbaga, dahil kahit naghihikahos ay pinagpapatuloy niyo dahil sa inyong... Oo, talagang paliwanag ko sa mga tao, sa mga kabataan. Itong core group ko, kumbaga, yung 11, sila yung staff ko na regular talaga. Huwag niyong pabayaan kung anong patakaran ko, kung wala na ako, ituin niyo to, sabi kong ganyan. Itong lugar, magamit ninyo, sabi kong ganyan sa kanila. Basta tinuruan ko sila maglapit sa Diyos, tinuruan ko sila, lahat na mayroon ka minintain na isang maliit na daycare para sa mga kabataan na preschool. Naghihingi ako ng tulong sa barangay, teacher, bigyan akong teacher, kami provide ng lugar, gano'n. And bang sabi ko, dasal ko nga, Lord, maka-take off, sana ka mag-get through na sana kami nitong aming sana. Tunnel lang itong dinadaanan namin na may matanaw na ang bigat-bigat. Ang mahalaga nun, hindi kayo talaga nawala ng pag-asa, Miss Estela, no? Hindi, kasi alam ko, kasi ito ang tama, itong pantulong ng kahirapan ng kapwa Pilipino.
Saan pa sila itong, kasi na-tiyempo pa naman din ako. Commission ko ito kasi nandito ko sa border ng village. Andyan yung katabi ko, settlers na along the creek. Ang daming pamilya, more or less mga 80 families yan. Na may mga anak, mga pabayaan mo ba yun? Saan sila titira? Saan sila kukuha ng pangailangan nila? Yun nga sabi ng husband ko, ikaw na hostage ka ng mga tao mo. Kaya tuloy siya. Nagnegosyo siya ng iba. Punta siya sa probinsya. Iniwan ako. Kasi doon diyan ka kung gusto mo yan dyan. Kasi gusto niya ipagbili. Kung hindi ko ipagbili ito, ano na lang mangyari? Kasi naturuan ko mga tao, pero saan ang working place nila? Di ba? Di lang may pakita sila sa buyers na ano ito, mamaya sabihin sa mga buyers nila na fly by night lang sila. Wala nga silang lugar kasi settlers nga sila na dikit-dikit ang mga bahay nila. So, ano pong mapapayo nyo sa mga ibang negosyante na nakararanas ng same financial crisis na kagaya ninyo? Nako, depende kasi yun sa foundation ng faith mo, no? Pero sana, wag nilang kalimutan na ang life natin dito sa mundo is just a journey. Meron tayong isang buhay na pagdaanan natin na to. God is merciful. God is the creator. Kaya He will provide us. At sana huwag tayong maging sa sarili lang natin, isipin natin ang kapwa natin kasi responsible din tayo sa ating kapwa. Pilipinas, mahal natin ang ating bayan na sagana pero hindi lang nabigyan ng tamang or justified na kumbaga paghati-hati kumbaga. Huwag natin iwanan yung ating mga tao kung nasimulan man natin ng negosyo, ganyan. Paramihin pa sila, encourage yung mga anak nila maging entrepreneurs din kasi yun naman talaga lang ang ating I-encourage yung mga kasama sa bahay na makakatulong sa business. Oo, dinadala nila yung trabaho nila papunta sa bahay. Di tulong na yun. Kaya lang, kalaban namin labor. Ay, oo. Yung pong time nagipit kayo, sabi nyo halos magsara kayo ng negosyo. Ano pong ginawa nyo? Nagbawas po kayo ng tauhan? Hindi. Kasi sila din anong gagawin natin. Yung first talagang hit, no? Grabe talaga yun, nakakabingi. Tinanong ko sila, anong gusto ninyo? Kasi wala na, naubos ng pera ko. Wala na tayong perang paghugutan. Nagulat na, marami pa tayong PTC babayaran. Wala na kasi hindi ako nag-cancel ng orders. Continue pa rin ako. Kasi inisip ko, kala ko din naman, sandalian lang yon na magbalik na rin sa normal. Ay, hanggang ngayon, pababa naman. Oo, ang lakas pala talaga ng loob nyo, Mahal na materyales. Oh my God. Kaya, sana nga, through itong program nyo, may makarinig na philanthropist. Hari nawa. At saka yung may mga kakayahan, sana naman maisip nila na magtulong-tulong sana sila sa kapwa nila Pilipino, kagaya sa amin, kumakapit kami sa mga lending institution na ang mamtaas ng interest. Sana sila magtalisa sila rin na sana maging bankable, maging parang bangko sila magpahiram sa amin. Basta i-monitor lang nila kami at nandyan. Kasi kumakapit kami sa mga ganun na lamang. Kasi kaysa walang gagawin ng tao, hindi kami makapagsimula. Kasi kulang din yung down payment na binibigay ng buyers. Hindi sapat na i-continue. Tapos pag-deliver namin, hindi naman kaagad yan bayaran. Ganun talaga yon. Tapos, marami sa amin hindi bankable, walang pang-collateral para sa bangko. Yan yung problema. At hindi yun naintindihan. Kagaya ngayon, nandyan kami sa magandang ginawa ng DTI na nagawa sila ng market, sa amin, event. Tumulong po sila sa inyo, itong DTI. Pero hindi lahat kaming nag-join dyan ay may kakayahan. Para pag tingnan mo, kasi gaganda ng produkto namin, no? Tingnan mo, kala nila, may pera kami, pero hindi nila alam na ang hirap ng mahitaguyod lang dito. Kahit isa interviewin mo isa, puro problema, financial. Baden, nakaalpas kayo doon sa matinding pagsubok. Ay, diba? Hindi pa rin nakaalpas. Ito pa rin dinadanas pa rin namin. So, good luck na lang po, Miss Estela, ha? At alam namin na kaya nyo yan talaga. Dasal lang talaga kami araw-araw bago magsimula ang mga tao ko. Sa mga kababayan po natin na nag-iisip na gawing negosyo ang handicrafts, talagang maganda po ba itong business? Depende yun. Kung gusto mong yumaman agad, palagay ko, depende sa pasukan mo. Yun na nga, kung gusto mong yumaman agad, sabihin ko, sa akin, para sa akin lang opinion, hindi. Pero kung gusto mong tumulong sa kapwa mo Pilipino, magtag ka ng handicrafts kasi dito lang makakuha ng trabaho yung mga tao na hindi makapag sa malalaking kumpanya o ano pang trabaho nila, di ba? Yes. So, kailangan talaga ng tiyaga para may
Nilaga. At sana naman ang mga kapwa natin Pilipino, isuportahan naman nila yung produkto na gawa ng Pilipino, hindi yung That's right. takbo lang sa divisor kasi mura nga naman doon. Ano man naman pa namin ito kailaban sa aming dito, nandiyan yung magbabayad ng labor. Hindi naman pwedeng hindi ka mag-minimum wage, di ba? At tapos materials, hindi mo rin hawak ang materials, ang mamahal. Correct. Tapos, ayan pa yung mga overheads expenses, electricity. Oo. Naku, Ma'am Estela, ang sarap niyong kausap, pero limitado lang po yung ating oras. Sana sa mga susunod na panahon po ay muli namin kayong makausap. Salamat sa pagbigay mo sa amin ng panahon at naibalabas ko na on behalf ng aking kapwa entrepreneur, tulungan naman sana kami. At maraming Suportahan salamat kami. po for sharing us your story, ha? At Thank you. maging source naman ito ng inspirasyon para doon sa mga ibang gustong tayo ng negosyo. O magtayo sila kasi dito ang pagtulong at sa mga tao. Okay, maraming salamat po. Good morning. You're welcome. Good morning. Yan po mga kaibigan, ang business owner na si Miss Estela Enrique. CD Handicrafts Inc. ang kanyang negosyo. Alright, meron na tayong 32 minutes. Makalipas ang 8 o'clock, magbabalik po kami. Sandali lamang po. Achy Breaky Business. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Konektado pa rin kayo sa PBS Radyo ng Bayan. Tupak na oras sa buong Pilipinas, 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pinoy, saan ka man naroon, pinag-iisa, sama-sama, mas pinalakas at pinalawak, panalong panalo pagkat konektado, saan mang sulok ng mundo. Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS.
saan mang sulok ng mundo. Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo. 7,100 islands, one Philippines, one network. PBS. Pinoy, konektado ka. PBS. Pinoy, konektado sa PBS. Ang tipo kong negosyo. Drive my caravan. Alright, para naman sa Drive My Caravan portion, makakausap po natin ang isang provincial director ng DTI. Siya yung mula sa Sorsogon. Pero kayo nasa Metro Manila siya, what else, di ba? Yes, yes. Para sa Market Market Week Week Philippines. Nasa line na natin, mga kaibigan, si Miss Leia Pagao, provincial director ng DTI. Ma'am Leia, good morning. Director Lea. Director Leia. Disconnect yan. Ayan. Ayan, okay. Feedback tayo. Director, good morning po. Good morning, ma'am. Kumusta po Hi. kayo? Ayos lang po. Si Miss Lea ang nag-organize nitong centerpiece para sa event nating Market Week Philippines, yung Bayong exhibit. Can you tell us about that, Miss Lea? Ang Bayong exhibit, hindi po yan Sorsogon ang nag-organize. The whole Region 5, Bicol Region ang in charge. Together with the other regions, engage in Bayong processing or production. So, ang pinaka-centerpiece na showcase, ang isa nga dito is Bayong na hinandle ng aming regional director, si Director Joy Blanco. Sorsogon is one of the participating provinces dito. Bayong kasi over the years, yan talaga ang pinaka-industriya ng probinsya dahil sa mga inherent skills na na-develop na noon-noon pa, na transferred through generations. At saka yung mga materials na available sa probinsya tulad ng abaka, karagumoy, bariw, buri, at saka iba-iba pang mga indigenous materials. Kaya nandiyan kami ngayon nakatutok sa Bayong, lalo-lalo na ngayon ang panawagan nga na talagang i-preserve ang environment, green cost, kaya nandyan tayo sa Bayong ngayon. Ilang SMEs po ba at weavers ang nagbe-benepisyo dito sa Project Bayong? Ang formal na SMEs na ina-assist namin ngayon, ang ibig kong sabihin yun talaga na yung may kapasidad at saka yung nag-engage na talaga formally na nasa 60 yan sila all over the province. Pero kung titingnan natin yung mga suppliers nila, home-based weavers, mga mahigit 1,005 weavers ito lahat. And even mga children and family members na nagtutulong din pag may available time, this can run around mga 3,000. Director Lea, para sa kabatiran ng mga listeners natin, ano po ba yung mga raw materials na ginagamit sa Bayong? Yun nga, yung abaka, yun ang pinaka raw material namin ngayon kasi Sorsogon is the second biggest producing province ng abaka. Mayroon din tayo diyang buri, palm fiber, karagumoy, another palm family din ito, pandan, bariw, at saka itong mga white vines nito. Yan ang mga major raw materials na ginagamit natin. Ngayon talagang inain ang Bayong sapagkat meron tayong plastic ban, di ba? Sa iba't ibang mga substitute po ito ngayon. Correct, opo. Pero ano po yung market nito? Ang market, yung mga malalaki nating mga producers are now exporting this to countries like Korea, US and European. Kasi ito na ngayon yung pinaka-in. Kasi ang bayong natin ngayon, hindi lang yung bayong na pang palengke, kundi pang fashion na, mga high-end product. So talagang nakaka-penetrate na sila ng international high-end na rin market. ang bayong. High-end, oo. Kaya ang daming assistance na binibigay natin para ma-develop, para naman madagdagan ang magka-penetrate ng malaking market. I'm sure yung pong
bayong weavers ng Sorsogon ay malaki yung contribution doon sa ating bayong industry. Yung production capacity po doon, gaano po kalawak? Oo. Actually, lahat na probinsya, munisipyo ng Sorsogon, where 14 municipalities and 1 city, are engaged in this industry sa bayong making. So, ang capacity niyan, yung mga maliliit-liit na hindi pa talaga naman formally nagpo-produce, mga nasa 500 to 1,000 pieces a month. Pero yung mga malalaki na, they can commit orders of 10,000 pieces. At saka kung malaki pa rin talaga yung orders, any volume, what we do on this is we distribute to all the municipalities. So, kayang-kaya ng probinsya i-meet ang ating orders in the event na talagang malaki. Pero right now, wala tayong problem sa volume orders kasi kumbaga nasa capacity pa ng ating mga producers. Handmade pa rin po ba ang paggawa ng bayong o may equipment na tayo na ginagamit? Kasi ito ngayon ang pinofocus natin sa bayong para magkaroon talaga ng identity na bayong ng Philippines o bayong ng Sorsogon for that matter is handcrafted. Pag sinabi na kasi natin ng handcrafted, talagang may, kumbaga may goodwill yan na ito, pinaghirapan ito ng workers, may unique quality ito kasi gawa ng kamay. At saka if ever may mga technologies, doon na lang sa pag-gather ng materials, pag-prepare ng materials ng mga strippers, tsaka sa molders, at saka doon sa pag-preserve, yun ang mga technologies na dinidevelop natin para talaga magkaroon ng magandang, kumbaga yung quality mamimaintain, so sa preservation and dyeing. So doon pumapasok yung ating mga technologies. Ano po bang particular na suporta ang binibigay ng DTI para sa bayong industry? Ang DTI provides a whole package of assistance, particularly on the development of the product. Kasi marketing is one of the major assistance na binibigay ng DTI. So pag dinevelop mo yung market, dapat i-develop mo rin muna talaga yung produkto. So mayroon tayong assistance on product development wherein we get quality high, mga experts talaga on designs. At saka nandyan din naman yung Design Center Philippines na tumutulong. So yung design, styles, yan ang binibigyan. And then sa marketing nga, ito by way of the trade fairs na ito ngayon sa Market Week, and of course the international fairs din at saka market matching. So dyan tayo pumapasok. Tsaka ngayon tinitingnan din natin kung paano ma-maintain para magkaroon ng sustainability yung raw material. Oo. So in partnership with other agencies like the Department of Agriculture, the ENR, and the local government, kasi ang laki din talaga ng support ng mga local officials dito kasi alam nila na Tulong-tulong talaga. Oo, tulong-tulong kami. In fact, sa Sorsogon, I would say na not just the mayors or the governors, but the congressmen themselves na bibigay din ng assistance para ma-develop yung industriya. Kasama rin po ba yung weavers sa display, sa exhibit? Nakapost May din po mga ba weavers sila? kasi tayo na medyo malaki-laki na kasi ganito ang process niyan. Para madagdagan yung ating formal producers para in the event na may volume production, makakaya natin. So yung mga weavers na talagang may intention din na magiging entrepreneur na siya na rin ang mag-develop ng mga bagong weavers. So doon tayo kumukuha ng ating mga new SMEs na ina-assist. So in fact, yung mga nasa exhibit ngayon, nag-start din yan sila as mere weaver suppliers. So ngayon, over the years, gusto rin talaga nila mag-venture. So sila na ngayon yung indirect suppliers, producers na may kanya-kanyang weavers na inaalagaan na rin. So nandyan na sila sa level na pwede nang mag-engage sa market. Alright. Okay, Director maraming Lea, salamat. ongoing po itong ating Market Week Philippines. So, nasa niyo po yung pagkakataon para imbitahan ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Okay, so to all the listeners, we once again invite you for this marketing event, the Market Week Philippines. National Trade Fair po ito na kung saan makikita talaga natin yung mga products na unique in a province. Nandyan po lahat, hindi na tayo kailangang pumunta pa sa mga lugar na to. Diyan lang tayo sa Mega Mall ngayon. This runs until Sunday. Ang gaganda po ng mga produkto na kung talagang makikita mo lang pag pumunta ka doon sa mga regions na to. So nandito na sila ngayon. At saka yung mga presyo po nasa manufacturer level. Kaya compared mo dito sa mga shops sa Manila, cheaper po ito.
Alright, very well said. Maraming salamat po, Thank Director you. Lea. Okay, thank you din, ma'am. Mabuhay po kayo. Bye. Narinig mga kaibigan si Director Lea Pagao, Provincial Director ng DTI Sorsogon. It is now 8:46 in the morning. Hello sa inyo mga kaberks, kapuso at kapamilya. Ito po si Svetlana Lizalti Garcia, mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kumpletong impormasyon at balita ba ang hanap nyo? Halina't makinig at pakinggan ang pinakamagagaling na tagapag-ulat ng PBS, Radyo ng Bayan 738 kHz, konektado ka. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Ako po si Secretary Posy Alcala ng Department of Agriculture. Galing makinig sa Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, 738 kHz sa Metro Manila. Dahil dito, konektado ka. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Ang tipo kong negosyo. Pasulyap-sulyap. Para po naman sa ating pasulyap-sulyap segment dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo, mga kaibigan, ay makakausap natin Si Miss Emily Lanzon. Fashion naman tayo, Miss Tess. Alright. Miss Emily, good morning. Morning. Good morning po, ma'am. Kumusta po kayo? Ano po ang produkto nyo sa Market Week Philippines? Ang produkto po namin dun, ma'am, is yung mga pinya cloth, pinya barong, bags, at saka placemat po. Lahat po Room-woven yan. items, yes. Po. Ano po ang materials na ginagamit nyo dito sa mga barong? Ang materials po niyan, ma'am, is yung pinya fiber, Mm-mm. then yung abaka, raffia, at saka silk, Mm-mm. cocoon silk. Ano po yung advocacy nyo dito sa HAMCO? Opo, mostly po kasi yan, ma'am, puro at least sa 389 po namin na members, 91% po dyan ang women. At ang advocacy po kasi namin dyan ay makatulong po sa mga tao dun sa province namin ng mga walang trabaho, yung mga estudyante, pwede po silang mag-part-time jobs, at mostly po yung mga nanay na iwan sa bahay nila. Mabigyan po sila ng trabaho. Ilan pong workers ang katrabaho natin ngayon sa HAMCO? Yung sa 389 po na members namin, 150 po dyan ang workers talaga namin. Mhm. Gaano na po ba katagal itong kooperatiba na natayo po dyan sa Aklan? Actually, in-establish po yan noong December 27, 1989. So, bali, magti-23 years na po ang co-op namin ngayon. Ang tagal na pala ng buhay ng co-op ninyo, no? Opo. Going strong. Yes. At saka marami rin po kami napagdaan ng mga ups and downs bago namin marating ang 20 years na yan. Oo, talagang dadaan talaga sa butas ng karayom. May kahit namang anong klaseng negosyo yung itayo, di ba? Talaga po. Pagdating po sa sales performance, nung pong nakaraang taon, kumusta po sa domestic at foreign yung inyong naabot? Actually po maganda po yung performance namin last year. Kasi yung ano lang po namin target na sales dapat for the year is 4.9 million. So, nung mag-end po yung 2011, naging 5.7 million po siya. So, nasubrahan po namin yung target namin na sales. Ano naman po yung ginawa nyong estratehiya para umangat ang inyong sales? Actually po, yung sa product po namin, ginandahan po namin yung quality, at saka sa tulong din po yan ng
isang exporter dito sa Manila na saan doon po kami nag-deliver sa kanya yung sa Gillette International kung saan nag-export po kami doon ng mga products sa Japan. Yun po yung medyo nakatulong sa amin talaga. So, main export market nyo na po ay Japan or may iba pa ba? May Japan po kami, meron dyan sa Paris, France. Social. Opo. Pero yung ano po talaga, yung sustainable na product na lugar is yung sa Japan po kasi may monthly delivery po kami sa kanila. Sa domestic naman po? Ayun. Domestic, meron kami dito sa Manila, then meron din kami sa Palawan at saka sa Cebu. Ano po yung karaniwang hinahanap na produkto? Yung sa Palawan po at sa Cebu, yung abaca cloth. Yung sa Japan naman po is yung abaca silk, combination ng abaca at saka silk. Yung dito sa Manila naman, yung abaca din po. Very active po ba yung inyong cooperative sa pagsali po sa mga trade fairs at mga selling missions? Opo, sumasali po kami sa mga local trade fairs, sa regional at saka national. Nakakatulong na malaki, ano? Opo, Hindi po talaga. ba yung inyong maya advice dun sa iba pang mga kooperatiba? Ang masasabi ko lang po, pag nag-put up sila ng co-op, dapat po strong yung mga officers nila, yung management staff, dapat with partnership din po sila sa officers, at saka yung members po, dapat may talagang monthly consultative meetings po para malaman yung mga problema. Dapat makipag-ugnayan sa kinaukulan, ano? Pagdating ho sa tulong ng pamahalaan, ano po yung na-extend naman sa inyo na assistance? Actually, nagpapasalamat po kami, una-una po dun sa DTI, dahil sa nilang tulong sa amin tong pati doon sa mga product development, sa pag-market ng mga products, sumutulong po sila sa FIDA, DOST, sa mga local government namin at sa mga NGOs po. Doon sa mga kababayan po natin na interesado na makita yung inyong mga produkto dyan sa inyong kooperatiba, sa trade fairs lang po ba talaga kayo matatagpuan o paano po ba kayo makokontak, ma'am? Actually, meron po kaming office, ang office po namin talaga dito doon sa Kalibo, Aklan. At saka dito po wala po kami kasing branch dito sa Manila. Pero sa trade fair po, dyan kami ngayon sa Mega Mall. Booth number 26 po yung number ng booth namin. Baka meron gustong pumunta, mamasyal doon. Hanggang linggo po kami doon. Booth number 26. So yung ipinagmamalaking mga produkto ng Aklan ay yan ang naka-exhibit dyan. Opo. Okay, so maraming salamat po for your time. Salamat Emily po. Lanzon. You're welcome. Si Miss Emily Lanzon, mga kaibigan, siya po ang presidente naman ng HAMCO, Handicraft of Aklan Multipurpose Cooperative. Alright. In the mood. In the mood. In the mood. In the mood. Meron pa tayong remaining minutes para sa Drive My Caravan Part 2. Marels, ano ba yung masasaksihan ng ating mga kababayan at mga susunod na activities for this month of September? Lineup of activities for the next week. Ngayon po ay Design Consciousness Week sa September 19 to 23, kung saan may design talk sa business of design, architecture, animation, cartooning, interior design, at marami pang iba. Parang meron silang theme ngayon na hibla ng lahing Pilipino. Muy related sa fashion. Bukod doon, ano pa yung kanilang Ito, Effective masasaksihan? IQA Report Writing sa September 25. PTTC po ito, may bayad ng maliit lang naman, 1,750. This seminar will provide participants techniques in writing effective IQA reports. Maliit lang sa'yo yun, yung 1,000. Hindi, para sa mga mga negosyante, syempre may na sila, may budget na sila for training. Ayan. Magfa-facilitate understanding of audit findings and conclusions. Ayan, hindi ako technical, pero naiintindihan na nila yon. Okay. Ayan. Sa September 25 naman, hapon, 100 pesos sa PTTC. Corporate Culture. Ayan, magagamit. Filipino Values in the Workplace. Alamin nyo yung mga work values and to apply them in your respective organizations. Sa September 27 to 28, Internal Quality Audit sa PTTC. Ito kapantay rin nung isa, 2,000 naman. Okay.
control measures that will determine if your established quality system is suitable to meet your company objectives. Yun, quality system. Ang dami pala mga Medyo workshop, madami. at yung mga magagandang topic na related sa negosyo. Baka dun sa inyong piniling negosyo o napupuso ang itayong business ay makakatulong po itong mga activities na ito. At yung mga nakalinyang workshop. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa eh. Sasabihin ko ba lahat? Sanitation Standard Operating Procedures. Ayan, sa mga nangangailangan ng workshop procedures tungkol sa sanitation, 2,000 pesos sa PTTC, September 27 to 28. Establish your sanitation control procedures. Ayan, to comply with manufacturing conditions and practices. Mga ISO. Okay? Sana po inatandaan ninyo yung mga petsa. Makakapunta kayo. Hindi libre itong mga seminar na ito. Hindi no? lahat, Hindi pero lahat. yung iba. Yung iba. Yung sa September 28 naman, 1,750 business write shop. Ayan, importante yan sa mga businesses to improve your business writing skills. Kasi kailangan naiintindihan tayo ng mga kausap natin. Lalo na English Dapat grammar. Sa mga nag-export. Ayan. For more information, you can contact the Product Development and Design Center of the Philippines at 832-1111, 832-1112, 219. Ayan. As in 2, T-O, 219. 12 to 19. Ayan. Or you can email pddcp@info.com.ph. Alright, with that, Miss Marella, tayo ay magpapaalam na at maraming salamat mga kaibigan sa inyong ginawang pagsubaybay sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo ngayong Friday, September 21. Yes, sabi nga ng aking bossing, aming motto, do good, be felt, make a difference. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Have a nice weekend, Marels. Si Miss Marella Jem Castro, ang ating pasamantalang nakasama sa edisyong ito. Ako po si Tess Ramirez. Maraming salamat sa ating trainee na nakagapay si Ephraim Gaitos ng PUP. At sa ating mga katuwang sa technical side, maraming salamat.